Muli po nagbabalik ang Republika at kausap natin si, ganda itong family name niya, Von Yalong, former barangay captain, and Mrs. Jennifer Kalalay. Si Congressman Kalalay po before, ano ang political history niya? Ang panimula niyang partido nung pumasok siya sa politika? Ano siya, independent eh. Okay. Nung siya tumakbo bilang barangay captain, Oo. yun eh sulong lang ng mga kaibigan. Okay. Kasi ang aming barangay captain, ang tinatawag naming Teniente del Barrio, Correct, correct. nung araw is may edad na. Oo. I think he's 70 or 80s that time. While Ray is only 32. Okay. So, sa udyok ng mga kaibigan, Okay. Nag-ano siya? hindi siya nag-file ng mga kaibigan. Okay. Actually, sinain lang niya yon. Pinirmahan lang niya. And then, ayan na, nag-umpisa na siya. And then, from independent, did he ever join any political party or? No. Okay. No. But he was, what was he? Was he close to any president before? President Erap, Si President Arab siya. So, ano siya? Masa siya. Masa. Masang-masa. Di maintindihan ng mga taga Quezon City yan. Diba? Kasi hindi ko lang nadala yung kanyang ano, pero meron siya talaga. Talagang nung panahon nung siya'y nasa Masang Pilipino nung araw talagang tinulungan din kami ni Presidente Erap. So, masang Pilipino pa lang talagang ano nyo. Opo. Kasi nung siya po yung tumatakbo bilang congressman noon, na-hospital po siya Okay. from Capitol. So, direct to the point, tinanong po siya ni Presidente na, kaya mo ba? Ilang percent ang masasabi mong kaya mo? Ang sagot po ni Ray Kalalay sa kanya, 99.9%. Wow. Kaya nagulat po si Presidente Erap sa kanya. Ang sabi pa nga sa kanya, ay yabang mo naman. Yan po ang sabi po talaga. Yan ang mga one-liners, ano? Opo, ni Presidente nung araw. Sabi niya, hindi po, nagsasabi lang po tayo ng totoo. Yan ho ang sagot ni Ray Kalalay. Kasi magkasama ho kami noon. Von, anong partido nyo ngayon? Sa eskema ng politika, sa pambansang pamumulitika, alam mo naman, dalawa lang naman medyo malakas ngayon, ano? So, nasaan kayo nakahanay? Nakahanay po kami sa una. Okay. Okay. And then, kailan nakasulat, kailan ang proklamasyon ninyo lahat? At, when is the date? Para lang malaman ng tao. Well, ang start ng Campaign is on the 29th. Okay, yeah. But when is the proclamation with all the hooplas and all the... I think Hindi pa sigurado? On the 31st yata. 31st or we are yet to discuss. Pag-uusapan nyo pa kung kailan yon yung ano nyo. Okay, and then you'll be inviting the una slate siguro. Actually, last week, nagkaroon na kami ng motorcade, no? Together with the Senatorial Balls of Puna. Okay. Sa first district, we had Mitos Magsaysay. Okay. Masipag yung si Mitos. Okay. Mitos Magsaysay, Jack Enrile. Okay. Nancy Binay. Daughter of And Senator Gringo. Gringo nasa. So nag-motorcade kayo sa buong District. first district. Okay. Yes. And then si Congressman Bingbong ba kakampanya pa din? Tuloy-tuloy pa din, kampanya din siya. Siya po yung aming Godfather. Campaign manager and MC. MC. Okay. Okay. Fon, sa first district, ano ang problema sa first district? I mean, from your perspective, kasi mas nakakabata ka, iba yung nakikita ng mga medyo may edad pananaw nila, iba rin yung problema. No? At your age level, what do you see are the problems in your district? Well, yun pa rin mga out-of-school youth. Education pa rin. Okay. At the same time, yung pabahay sa aming distrito. Droga, hindi problema. Problema rin. Oo. Kaya yun, para sa youth, droga, problema. Problema pa rin. Okay. Pero Paano problema doon? Bentahan? What is it? Pagawaan? What is it? yung mga nagtutulak po marami pa rin sa aming lugar Marami Okay. pa rin sa aming distrito Okay. And I think what is important natuturuan pa rin natin yung mga kabataan natin. Nakakapagbigay tayo ng mga seminars, nakakapagbigay tayo ng Para makaiwas. sporting events para sila'y makaiwas. I think yun yung tool natin for the moment. Hindi mo na, is it in the realm of your thinking na may programa kasi dyan na i-volunteer mo yung anak mo, you voluntarily surrender your son,
Kasi pag i-voluntarily surrender mo, walang huli yun eh. Makakaiwas sa huli yun kaysa sa drug possession. So pag i-voluntarily, ano mo yan, pwedeng iparehab, care of the city of Quezon City, malaking tulong yun. Lalo na, di ba, kung Quezon City ang gagastos para sa pamilyang ganong problema. Tapos hindi nila makakalimutan na ikaw ang ano dyan, pasimuno dyan. Is that part of your, is that part of this, of what you're thinking about as far as the youth is concerned? Actually, yes. We can add it sa ating mga plans. Mhm. Mhm. Mahirap. Mahirap. Mahirap ikuha ng drugs, Kalabanin. kalabanin. Oo. Kasi we don't know. Kung sino. Yes. Oo. Kasi huhulihin natin yung maliliit. Oo. Pero how about yung mabibigat, yung kanilang pinaka-big boss? Oo. Tapos pag yung mga nahuhuli pa, na dayuhan, nakakalusot pa eh. Nakakalabas pa. Nakakabayad pa. Di ba? Tapos nawawala. Kaya mahirap. Mahirap talaga. Mahirap kalabanin. So, dyan sa District 1 ninyo, talagang drugs is, should I say, a major problem? One of the major problems. Bakit hindi maayos-ayos yung pagbebenta ng droga? Yan ang kailangan talagang i-push pero hindi namin masasagot. Tulad ko Go on. po, Yeah. the barangays can only do so much. Correct, no? correct. Oo. And nandyan din yung ating kapulisan. Siguro kailangan mas tedious pa yung gawing kampanya against drugs, no. Oo. Kasi minsan, kunyari mga kabarangay officials na pag-uusapan, pag drugs, ay hands off tayo kasi medyo kahit sila aloof and natatakot doon sa mga malalaking mga Bakit? dealers Kasi sa kanilang mga lugar. Bakit? Kasi una, baka balikan sila. Baka balikan. Pangalawa, o dahil kilala nila sino yung mga tao na yun at hindi nila kayang banggain. Well, in Quezon City, Ganun ba? In Quezon City, I believe in the integrity naman ng mga barangay officials eh. Oo, pero what I'm saying is, kompleto yung integrity, pero ibig sabihin, kilala nila, kaya hindi nila kinakabahan silang banggain dahil baka sila balikan. Siguro yung iba. Yung ganun. Oo. Pwede yun. Opo, pwede. So the problem is not is in the selling and as well as in the taking. Pareho yun. Parehas. Okay. Kasi kawawa Kawawa yung mga kabataan talaga Oo. na wala ng pera, pero pagka yan naging sa katawan nila, parang naghahanap sila. They're looking for something na para lang sila makapag-drugs. I will ask you, meron bang rehab center sa Quezon City for this? Meron po yata. Meron? Meron po. Meron ba? Meron. Okay. Marami po. Kaya lang sa sobrang dami po ng mga user na mga ipinapasok po dyan, minsan Hindi ka kinakaya? hindi na kinakaya. Okay. So, kailangan yung mga iba, ilalagay natin doon sa mga pribado na kailangan talaga i-rehab sila. Yung iba kasi, sinusurrender nila yung sarili nila, which is good. Pero yung iba mahirap. Wala namang nababalita ang mga drug manufacturers sa Quezon City, ano? Ay, sa ngayon naman, wala Wala. naman po. Wala naman. Wala naman Okay. sa aming syudad. Carnapping. Well, it's been a problem not only in Okay. Quezon City, pero in it's All over, perennial, yeah, all over, oo. in NCR, Oo. no? How do you help that? You give more money to the police? How do you make Quezon City a safe place? Siguro through the city council, if we get elected, we can legislate magagandang mga batas against carnapping. Okay. What other problems are in? You have drugs, crime. What are the other problems that you think is not being given enough attention by the current government? Current administration? Housing. Housing talaga. Yeah, housing. Yung mga ating mga kawawang mamamayan Oo. na nakatira sa isang lugar na imbis na sa kanila mapunta ay napupunta sa mayayaman. Okay. So, yun ang... Napa-privatize. Oo, correct. Aha. Kaya kailangan i-focus yung mga taong yan, bigyan talaga ng dapat gawa ng paraan ng gobyerno talaga ng Ano kung masasabi ninyo dun sa Pinlano dati ng mayor na may housing kaya tinaasan yung taxes?
Anybody can answer that question. Siguro na lang. Kung matapang kayo, sige lang. Ano masasabi niyo doon, di ba? Kaya ba sabi nila, kaya nga titaasin natin yung buwis para nga magkaroon tayo ng housing. Hindi ba? Parang gano'n yata yung pagkasabi niya, no? Well, si Mayor naman meron siyang mga sariling diskarte, no? Okay. Na siguro beyond our Competence. thoughts, competence naiisip niya. Pero yun nga, nag-react kasi yung lalo na yung ating mga business sector as well yung mga class A, B, Cs doon sa Quezon City. Oo. Siguro Napapangiti siya. Tuloy mo lang yan. Sige, sige. siguro si Mayor has his own plans, no? Okay. Kasi the time will come, if you ever win as councilor, both of you, when that proposal is made on the city council, you'll have to vote for it. So, you have to decide on it, on whether to vote for it or not, di ba? Kami ang partido na pag-usapan namin will always be pro-poor. Okay. Okay. So, walang lipatan. Sigurado yan kasi nangyayari yan sa konseho na merong bumabaliktad, ano, di ba? Hindi may alis yan, may mga ganon, di ba? In other parts, the provinces, siguro may mga ganon. Yung mga konsehal, kinukumbinsi, lumipat ka na, ano? Kami po, yung partido namin, may pact na kami, no? Nag-usap-usap na ho. Just in case na most of us will make it, talagang magkakasama at magkakampi kami. Okay. Si Congressman Crisologo, laging pro-poor yan, no? Okay. Then, the rest of the lineup will support whatever Mrs. Crisologo will, Do you see the possibility na if some of you do not make it, because of the strength of your advocacies, yung mga gusto nyong ipatupad, na dapat gamitin pa rin yung talento ninyo kahit kasi public service, well, the plus factor is just the office, no? But even if you're not in office, because of what you would like to push for, magamit pa rin kayo ng kapwa nyo. Yes. Councilors, Bababa no? po kami Diba? sa mga tao. Oo. Hindi lang po sa opisina. Kailangan bumaba, alamin kung anong problema. Okay. I don't know how you're doing it in Quezon City, pero nilalakad nyo na ngayon yung mga malalaking barangay siguro, no? Sa lugar ninyo. Oo, bumibisita na po kami. Bumibisita na po kami. Marami ho bang mga informal settlers sa Marami district? po. Lalo na sa lugar namin. Which is, Barangay Damayan. okay, Then Barangay Del Monte, which is ang Okay. aming is si John Santa Maria. okay. Kasamahan namin sa una. Paano ho Marami nangyari na maraming informal settlers sa lugar ninyo? Matagal na ho silang nakatira doon sa lugar, no ho. Okay. Ngayon, yung lugar na yan, sa pagkakaalam ko ho, no, sa amin sa Barangay Damayan, may mga lugar ho na private, which Okay. is inuupahan itong mga taong to. Okay. Meron naman lugar na, may isang lugar na ito ay tumira lang sila ng mahabang panahon, 20-25 years. Okay. Something Meron din yung tinatawag nating Meron naman po yung... nagpaparenta Yan. na tawag niyan squatter landlord. Tama. Siya ang bossing nila, tapos pinaparenta niyo yung Kanyang... yung lugar na yun kahit hindi sa kanya. Pwedeng ganun din. Pwede. Marami yung ganon. Okay. Nangyari. So how do you see it? Saan nyo ilalagay yung mga housing na ito? Or I would like to call it siguro buildings or tenement houses. Parang ano? tenement Oh, houses. tenement Kasi housing nakagawa na po si Kong Ray ng tenement houses Oo. para dun sa lugar namin eh. Oo. Saan Sa ho ito Barangay banda? Damayan. Yung sa Damayan. Alhambra Street. Pataas ho Barangay kasi Damayan. mas maganda eh. Pataas. Oo. Pataas ho sila. 1, 2, 3, 4, 5 yata na kanya-kanya. Sa isang ganito po, I think 3 Okay. ang bawat isang kwarto. Aha. Bakit hindi ginagawa ng mga konsehal ngayon natin yung ganong klaseng skema, yung ganong programa na tenement housing? Kasi po ngayon ang program nila ng mga incumbents, no, ni Mayor Mer Herbert, dinadala nila sa Montalban. Yung iba naman, saan ba nila dinadala, Tita Jen? Cavite. Cavite, no? Okay. Pero kung ako kasi, as a city councilor, I opt for vertical, Okay. mga Structures. vertical structures, Oo. no? Para yung mga tao, nandun pa rin around the area. Hindi natin sila nalalayo sa mga hanap buhay nila. Oh. So ibig mo sabihin kinakaya ng current city council na itapon itong mga tao to sa ibang lugar? Parang gano'n, kinakaya nilang itapon sa ibang lugar? Parang ganun, Ganun siguro yun na napagkakaisahan. Okay.
Tapos, eto mga tao na ito, mga botante sa Quezon City, I would presume. Yes, Yes, botante opo. po sila, matagal na silang nakatira dun sa lugar na yon. Some of them 10 years, 20 years, 25, 30 years, katulad po nung sa aming So lugar. ano yun? Matapang sila? Na mawala ng mga boto? O ano? Ito, hindi ko maintindihan ito. Bakit kinakaya nila? Yan po Bakit? Bakit nila nagagawa? hindi po namin alam. Bakit yan. hindi nila paggawa ng Kasagutan tenement para sa housing? kanila. Yes, it's supposed to be. Ganun. Or bakit hindi sila maghanap ng ibang lupa na pwedeng tayuan ng tenement housing? Hindi po namin masagot kung bakit Okay. ganun ang... Meron na ba kayong mga na-identify na mga lupa dyan sa Quezon City na pwedeng tayuan ng tenement housing? Marami pong lugar na pwedeng Bukas. tayuan, Oo. na open. Oo. Kaya kailangan po yun, kung kami po ay magkakaisa, Oo. grupo po yan, Oo. maikukuhan po namin yan, maitutuon po namin yan at mapag-uusapan namin kung saan at dapat na gawin para sa mga mahihirap na tao na talagang nag-aantay lang. Kasi yung iba talagang nag-aantay na lang para sila ipaalisin. Tanong ko sa inyo, hindi nyo ba kinakausap yung mga taga Montalban at Cavite? Kasi mga butante nyo yun eh. Hindi ba kayo napupunta Hindi po. doon? Meron- Hindi ba dapat pumunta kayo doon? Dahil Hindi po, boboto meron po akong nakausap dyan, subalit wala naman po silang magawa. Wala silang magawa. Pero saan sila bumoboto? Quezon City pa rin. Quezon City. Pero siguro dapat as a group kayo with Congressman Bingbong, dapat siguro ay lumuwas kayo ng Montalban, pumunta kayo ng Cavite, dahil mga botante pa ito ng, I would like Quezon City. ng Quezon City, hindi ba? Yeah. So, what is the number that we're talking about? Marami yan. Siguro Libo-libo yan. Yes. 4,000? Alangan naman yung mga incumbent councilor na mga kampanya doon, siguro baka pagbabatuin sila. So, you have not yet explored that possibility. Yung isa naming kasamang kandidato, si Kapitan Perry Bilaos, who is the incumbent kapitan ng Bagong Pag-asa, Yes. yung mga constituents niya ang dinala doon. So he has the direct access, no, doon Yes. sa mga tao ngayon. And Pero botante ito sa first district, di ba? Yes, opo, opo. Precisely. So that means the entire team should be going. Hindi lang si Barangay one- Captain Bila isang pupunta one doon. of these days, yung aming partido ng una, together with Kapitan Bilaos, will go to Montalban siguro. At pati yung congresswoman nyo dapat Yes, yes, magkampanya, yes. di ba? We will do So you that. mean to say hindi nyo pa napag-isipan niya kasi yun lang naman ang bawi nila dyan kasi hindi ba? I cannot expect the incumbent councilors to go there. Baka panain pa sila. Hindi ba? Nasa plano naman po yun. Sa Cavite, Montalban, Sa most of them. Montalban, ano pa mga ibang lugar? Laguna. Nandun yung iba sa Laguna. Laguna. Okay. So, nakalatag na ba yung plano na yan? Napupuntahan nyo? I hope so. I'm just thinking out loud, no? Oo. Nandiyan na po yan. Napag-usapan na po pero sa ngayon kasi busy po. No? Okay. Pero napag-usapan na po namin yan. Tapos, sa tamang pamumulitika, hindi naman malayo siguro na, ewan ko, may paraan siguro sa lumang pamumulitika. Binabas yung mga tao na yan, papasok ng distrito para makaboto, hindi ba? I mean, these are, everything is fair in love and war, sabi nga nila, no? So, okay, so housing, drugs, we talked about livelihood. What other areas do you think does the District 1 need na hindi nagagawa ng Present Council? Ako, barangay affairs, no? As a former barangay captain. Paano mo palalakasin yung ano? 10 months ago po kasi, nagkaroon ng convention yung mga barangay captains, no? Since there will be 2 vacant slots in our city council, they opted for barangay captain candidates, no? So we had a convention, 37 barangays, no, of our district. Nag-elect kami ng 2. Luckily, napili ako, then another candidate dun sa kabilang partido. So, we promised each other and we gave them a promise na tututukan namin yung barangay after this. No? Okay. Continuous consultations with the barangay, not only with the barangay captain, with the barangay council. Then, kung anong gusto nilang programs, kung anong gusto nilang mga projects, yun ang ibibigay. Yun ang usapan po namin. Lingap sa bawat barangay sa Lungsod Quezon. The last time that Congressman Bingbong was here, I asked whether there is some form of, in the national level, you have a LEDAC, no? Legislative, with Malacanang, yung parang, what do you call this, cooperation, no?
That's why I ask, yung grupo na yan, between the city council yata and the barangays, they only meet once a year or twice a year. Not as often as it should be. That's why I asked si Congressman Bingbong, is there a way, or will somebody come up with a proposal to have more meetings, at least man lamang, once a month with with all the barangay captains? Kaya nga po, yun ang pinupush ko ng gusto eh. Na magkaroon tayo ng monthly meetings or as councilors, as legislators, no, kailangan bumababa kami sa kanila. Or silang lahat, ipatawag nyo sa munisipyo para may General Assembly palagi, di ba? Tama. Bakit kung pupunta pa kayo doon? Silang lahat ipatawag nyo na lang. Tapos you get to meet them in a well, they're staying in their city hall. In each barangay kasi Iba-iba. there are different problems eh. Kaya po mas maganda na bumababa ka isa-isa. Per council meeting, ang konsehal pwedeng siya ang umattend, no? Okay. Makita niya kung ano talaga ang problema doon sa barangay. Okay. With the last 1 minute, I'll give each of you, 30 seconds each. Mrs. Kalalay, take 30 seconds and then the next 30 seconds to appeal to our viewers. Anong gusto niyo sabihin? Okay. Sa Quezon City, sa unang distrito po, ang aking masasabi lang po ay tulungan po ang aming grupo na una. Sapagkat katulad po ng sinasabi namin, wala na po silang hahanapin pa. Sapagkat nandito na po yung 5 konsihal na gagampanan ang kanya-kanyang tungkulin sa unang distrito. Kaya sana po ay matulungan kaming lahat na mailuklok at makikita po ninyo ang kakaiba dito sa grupong ito. Okay, Juan? Ay mapiling sa mga kasama natin sa 1st District, Quezon City, sa ating mga kababayan, na sana matulungan ng Partido Una. Dahil sa Partido Una, headed by our future Congresswoman Rita Crisologo, subok na ang serbisyo ng mga Crisologo. Alam natin lagi silang bumababa, alam natin lagi silang lumilingap sa atin. At ako naman po bilang kahit bunso sa aming grupo at 26 years old, I've been a barangay captain. Alam ko po ang paglilingkod dahil nakapagsilbi na rin po tayo at marami po tayong mga gandang plano sa ating syudad. No, ang sinasabi po nila, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sana po tayo ay mapagbigyan na maging isang bagong pag-asa sa ating distrito. Okay, we'd like to thank Mrs. Jennifer Kalalay at si Von Yalung for guesting tonight. This is part of our public service nature to be able to introduce to you the new faces who would like to be introduced into public service, and so that you can more or less evaluate their capacities and their plans and programs, especially in the 1st District of Quezon City. At tulad po ng dati, ito po si Eric Espina, palaging nagsasabi sa inyo, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong nagmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi, kaninyong tanan.